Verification of public documents dahil sa pineke umano na deed of sale. Ayon kay Lottie Manalo Jimenez, sinira ng kanyang kuya ang pangako sa kanilang ama, ang yumaong si Ka Eranio Manalo, na alagaan ang maiiwang pamilya. Pinaalis na kasi ng INC si Ka Lottie at kapatid na Ka Angel sa kanilang tirahan sa Tandang Sora matapos silang itiwalag ng simbahan. Depensa ni Ka Lottie, nakapangalan sa kanya ang titulo. It is not part of yung tinatawag nilang bahay ng iglesia. This is bahay ng tatay namin, yung compound for the family. So sabi nila wala kami karapatan doon. Actually we do. Kasi angkan kami nag-sue. Nagtakit taliwas sa ngako sa ama ang naging ugali sa kanila ng kuya na nagsimula 1 taon mula nang yumao si Ka Eranio. Tinatawag po niya kami when my father sabi niya, huwag mong mababayaan ng mga kapatid mo. And he promised that he will take care of us. Ipinakita ni Lottie ang bakod na may 3 palamag ang taas na itinayo sa pagitan ng kanilang bahay at bahay ng kapatid na Eduardo. Mula noon anya ay unti-unti na silang ginipin at ayaw harapin. Kaya po namin siya gusto makausap. Bakit mo siya nagagalit sa amin? Ano bang dahilan? Hindi po na wala po siyang binibigay na rason. Tinayuan ang pangalawang bakod na gawa sa... Kita mo, mismo kapatid at mga magulang, ginipit. Ako pa ang hindi gipitin. Ako talagang matagal na akong ginigipit niyang iglesia na yan. Pag-asa ko ng paghuhukom na maintindihan ng mga tao na yung kanilang ipinail sa akin, ako raw, ni-rape ko raw yung kanilang miyembro. Ni-rape ko raw, yun ang nakapending ngayon sa Pilipinas, ipinaninira sa akin ni Kibuloy. No? Ni-rape ko raw, inamin ko raw, sabi ni Kibuloy. Naku, hindi ko matanggap na gano'n ah. No? Dapat doon, magaling-galing na abogado humarap dito sa si Kibuloy. Sub-judice yan inamin ko raw, sabi ni Kibuloy. Hindi pa nga naumpisahan yung kaso na yon. Yan ay trabaho ng Iglesia ni Manalo. Ididimanda ka, takot na demanda, attempted murder, frustrated murder, tapos dinimanda ako ng obstruction of justice, kung ano-ano. Gaya ng ginagawa nila ngayon kay Luel Minorca na isa nilang ministro na lumayas na sa kanila dahil sa maling ginagawa nila. Yan ang aking masasabing, parang I was vindicated nung umamin si Luel Minorca ng ginagawa ng kanyang iglesyang dating kinaaniban. Ang pangarap ko nga, makausap ko ng personal si Luel Minorca. Para pagkatulong kami, nagibain ang masasamang aral at gawain ng iglesia ni Manalo. Pero hindi ko alam kung mangyayari pa yon. Ang masasabi ko mga kapatid, ganito, marami kaming diferensya, pagkakaiba ng iglesia ni Manalo. Ang iglesia ng Diyos, walang record ng panggigipit sa kapwa. Wala tayong record na 1 taong pinatay natin. Yung ating kapatid na si Marcos Mataro, pinatay sa tanghaling tapat dun sa San Simon. No? Pinatayon, binaril, inubusan ng bala, wasak ang ulo. Kapatid natin yan. Nung makita yung pumatay, tumakas. Ang sinasakyang motor ay motor ng isang diakono ng iglesia ni Manalo. Yung diakono na yan, na may-ari ng motor, na sinakyan ng mga pumatay kay kapatid na Marcos Mataro, hindi na makita yan, tinago na yan. No? Tapos, merong ibinabalita sa social media, ang pumatay daw kay kapatid na Marcos Mataro kami. Tinan mo kawalang yan yan, ano? Binabaliktad talaga. Kaya magkaiba kami kapatid sa maraming paraan. Ang iglesia ng Diyos walang kahit 1 taong pinatay mula nung umpisa hanggang ngayon. Wala kaming record niyan. Pero yung iglesia ni Manalo, naku po, maraming record niyan. Gusto mo, babasahan kita.
sa Supreme Court's report annotated. Yan po ay Volume 339, August 28, 2000, People versus Abella. Ang mismong Supreme Court ang may hawak ng record ng panpatay ng mga diakono at miyembro ng Iglesia ni Manalo sa kapwa-taong Katoliko. Kaya kung ako man ay halimbawa umiiwas sa konfrontasyon, ayokong may mamatay na miyembro na magtatanggol sa akin para wala nang masyadong problema, lumayo na lang ako at naisip ko tama namang umalis ako sa Pilipinas dahil 32 anyos na akong nangangaral sa Pilipinas. Mangaral naman ako sa ibang lugar kasi sabi ni Kristo ay yumaon kayo, gumawa kayo ng alagad sa lahat ng mga bansa. Kaya ako'y pumunta sa iba-ibang bansa. Awa naman ng Diyos, nagkaroon ng mga kapatid sa iba-ibang bansa mula nung ako'y umalis sa Pilipinas. Natupad yung hula mula sa silangan, makakarating hanggang sa kalunuran ang aral ng Diyos sa mga panahon natin na tinatawag sa Bibliang mga huling araw. Awa ng Diyos, dito sa South America at sa Amerika, ay sa Central America, meron tayong humigit kumulang na 700 local churches. 267 sa Latin America, 169 locals in Brazil, 169 saka 257, at saka sa Amerika, North America at Canada. Sa North America mayroong 43 local churches at sa Canada ay mayroong 5 yun. Ibig sabihin, more or less, itong kontinente ng